Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa aking channel, sa Jess Nebria Caurel. Ngayon pong araw na ito is the day that the Lord has made. We will rejoice. At mayroon po tayo na mayroon pa akong ibabahagi sa inyo tungkol po sa pagkaing araw-araw. Ang pagkaing nagbibigay buhay sa atin. Kaya sa oras na ito, tayo po ay makinig ng salita ng Diyos at ang ibabahagi ko po sa inyo kung paano tayo manatiling nasa presence of God. Tayo naman po kung nanatili tayo nasa presence of God, tunay nga na hindi tayo manlulupaypay. Hindi po tayo mangangamba, hindi po tayo manghihina because the presence of God ay nanatili sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, mayroon po akong ibabahagi sa inyo sa Luke chapter 6 verse 21. Sabi po dito, mapalad po kayong mga tumatangis ngayon sapagkat tayo'y bibigyan ng kagalakan. Pag sinabi pong mapalad, blessed po tayo dahil po sa ating pagdulog sa Panginoon, kung kapag tayo po ay laging nasa presensya ng Diyos at nananalangin sa Panginoon, tunay nga po na ang buhay natin ay masaya. Tunay nga na ang presence of God manatili lagi sa atin buhay at kailanman kapag ikaw ay nasa presence of God, hindi ka mangangamba, hindi ka manlulupaypay, bagkos patuloy mong mapagtatagumpayan ang lahat ng bagay na kapag ikaw ay nasa presence of God. Kaya ang presence of God nagbibigay sa atin ng buhay na masaya, at ang presence ng God, there's a joy. Sabi nga doon sa in your presence there's a fullness of joy. Kaya in the presence of God, mananatili tayong masaya, matatag, anuman ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. God is always be there for us para handa siyang tulungan tayo sa ating mga gagawin pang araw-araw. Ito po ay patungkol po sa spiritual na buhay na kapag tayo po ay nanatili sa presence of God, kailanman hindi tayo manghina, hindi tayo manlulupaypay, bagkos mapagtatagumpayan natin ang mga matinding mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, ang ibabahagi ko po sa inyo sa mga nakikinig ng channel na ito, ng Jess Nebria Caurel. Narito po ang inyong lingkod para ibahagi ko po sa inyo ang patungkol po sa pagkaing spiritual na bagay. Ang title po ng aking ibabahagi is patungkol po ito sa about prayer. Alam mo po, ang prayer napakalaga sa buhay po natin na kapag tayo laging nananalangin, na lagi tayo nasa presence of God, ibig sabihin, anuman ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, nanatili pa rin tayo nakatayo at kayang-kaya natin mapagtagumpayan o mapagwagian ang lahat ng ating mga nararanasan na sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng mga matinding mga pagsubok na kuminsan gusto na nating mag-give up dahil nagkukulang tayo sa presensya ng Diyos. Kapag tayo ay lagi nasa presensya ng Diyos, ang buhay natin mapagtagumpay. Dahil alam mo, mga kapatid, kapag ikaw ay nasa presence of God, lagi kang tagumpay. Anumang mga bagay na balakin mo na kapag ikaw ay lagi nasa presensya ng God, tunay nga na manatili kang matatag, masigla, at kayang-kaya mong mapagtagumpayan na haharapin ang mga matinding mga pagsubok, mga problema na ating pong hinaharap sa ngayon. Kaya sa oras nito, ang ibabahagi ko po ay rise up and pray. Pag sinabi pong rise up and pray, bakit po tayo kailangan na manalangin? Alam niyo po si Jesus, nung siya po ay nagsimula siya sa ministry, kailangan niya na laging prepare po siya sa laging sa panalangin. Kuminsan maaga-aga pa rin po nandoon na siya sa sa pinakatahimik na lugar
para po manalangin. Gayon din po sa atin. Kapag tayo ay laging nasa presence of God at tayo nananalangin, ibig sabihin, hindi tayo madadaig ng anumang bagay na tukso. Ano pa? Hindi tayo madadaig na anumang bagay ng mga suliranin, mga pagsubok. Tunay nga na kapag tayo nananalangin, laging may kapangyarihan. Lagi ang kapangyarihan ng Diyos nasa atin. God is with us sa lahat ng bagay. Lagi tayong sasamahan ng Diyos kung tayo ay nasa presence of God. Sabi po dito sa Luke chapter 6 verse 21, mapalad kayo mga tumatangis ngayon sapagkat tayo ay bibigyan ng kagalakan. Tunay nga po na kapag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, ibig sabihin kagalakan, alam mo, ang nasa presensya, nakakatagpo tayo ng kagalakan kapag ikaw ay nasa presence of God. Kaya sabi po dito, mapalad kayo mga tumatangis. Bakit po tumatangis? Ngayon mismo tumatangis sapagkat tayo bibigyan ng kagalakan. Alam po ninyo na si Jesus din po, nung siya po ay nakakaranas din po ng mga pagsubok, hindi po siya nag-give up. Ang ginawa niya, pumunta siya sa isang lugar, o tahimik na lugar, para doon siya manalangin. Mapag-isa po siya, nag-iisa po siya na dumudulog at tumatawag sa Panginoon. Maaga-aga pa lang po, pagising niya sa umaga, naroon po siya sa tahimik na lugar. Pag sinabi pong tahimik na lugar, ito po ang secret place para makipag-ugnayan ka sa Panginoon sa pamagitan ng prayer. Alam niyo po, kapag tayo po ay dumatangis, bibigyan ko po kayo ng example sa simbahan po na kapag ang bawat isa nananalangin at tumatangis sa pananalangin, tunay nga na ang church na kapag laging nananalangin, nagkakaroon po ito ng breakthrough. Ang sekreto po na dapat tayo laging nananalangin. Hindi lang po sa pananalangin, kundi may pagtangis. Pag sinabi pong may pagtangis, ibig sabihin, nag-grow ka sa pananalangin na huwag kang papayag na maisang ka ng kaaway sa pananalangin po by prayer na may pagtangis. Ang Panginoon natin natatats mo kung ikaw ay dumudulog sa Kanya sa pamagitan ng prayer. Dahil po, kung sama-sama po tayo, halimbawa po, kung tayo po ay sama-samang nananalangin, halimbawa sa church, nagkakaroon po ng buhay ang church. Nagiging live po ang church. Alam mo po kung bakit nagiging live ang church? Dahil mayroon pong nananalangin. Dahil po napakabisa po na kapag tayo ay dumudulog sa Panginoon, na sama-samang nananalangin in faith, maging sa pag-iyak natin, tinatangis natin yung mga problema natin, ang Diyos madali kaagad natin na matat ang kanyang puso. Kaya sabi po dito, walang buhay ang church kung walang pananalangin na may pagtangis. Kung mayroong nananalangin, hindi lang nananalangin kundi may pagtangis. Kung tayo sama-sama nananalangin na may kasamang iyakan, darating po ang breakthrough. Pag sinabi pong breakthrough, lahat ng mga prayers mo, pinapakinggan ng Diyos. Natatas natin ang puso ng Diyos. Ang Diyos na kapag tayo lumapit sa pananalangin, nagiging mabisa ang ating panalangin. Kaagad-agad, hindi pa tapos ang ating mga panalangin,
tinugunan ng Panginoon. Kaya, kapag tayo nananalangin, lalo-lalo na sa church, ginaganap natin ang prayer sa church. Nagkakasama-sama, nagiiyakan, nagkakaroon ng bisa yun. Nagkakaroon ng breakthrough yun. Ang Diyos, pinapakinggan niya ang bawat panalangin ng bawat nananalangin sa Kanya. Sabi nga doon sa ang prayer ng matuwid ay laging pinapakinggan ng Panginoon. Dapat po na makaranas po tayo na pag-iyak, lalong-lalo na sa prayer, upang magkaroon ng buhay ang church. Sa pag-iyak po natin sa Panginoon, walang imposible sa Panginoon kapag natas natin ang puso ng Diyos sa pamagitan ng prayer na may pag-iyak, ang Diyos lagi niya tayong pagtatagumpayin. Hindi lang pagtatagum, kundi magkakaroon po tayo, makakaranas tayo ng breakthrough, maging ang ating church, maging ang ating buhay, naiiba po ang buhay natin. Natatransform po ang buhay na kapag tayo po ay laging nananalangin sa Panginoon. Sabi po dito sa John 11:32, nahabag po si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban sa prayer. Amen po ba? Kaya sa prayer po, kung mayroong iyakan sa pananalangin at lalakipan mo pa ito ng gawa, magkakaroon po tayo ng breakthrough. God, ang Diyos, kumikilos po siya. Nagmumove po ang kanyang kamay para i-touch niya ang bawat mga pangangailangan natin. Kapag tayo po ay dumudulog sa Kanya sa pamagitan ng prayer na pag-iyak, kagad-agad ang mga panalangin natin. Immediately, pinapakinggan nyo ng Panginoon. Yung tayo po ay nananalangin na may pagtangis. Sino po ba ang gusto na ma-revive ang buhay natin? Gusto mo po ba na ma-revive ang buhay natin para mas lalo pa tayong mag-excited sa paglilingkod natin sa Panginoon? Mari-revive ang ating pananampalataya? Sino po ba ang gusto na ma-revive ang kanilang buhay? Dati walang kabuluhan, walang kabuhay-buhay. Ngayon, kapag tayo ay nananalangin sa pamagitan ng prayer at sama-sama tayo nananalangin sa Panginoon, nagkakaroon po ng breakthrough. Agad-agad ang Diyos kumikilos din po. Di niya hayaan na kapag ang isang tao humingi ng nagpakumbaba sa pamamagitan ng prayer, kagad-kagad tinutugon ng Diyos ang bawat panalangin natin. Ito po ang sekreto. Kapag tayo po ay lagi dumudulog sa Panginoon sa prayer at kung tayo po ay umiiyak sa Kanya, itinatangis natin na hindi po natin kaya na mabuhay sa mundong ito na kapag siya ay hiwalay sa ating buhay. Kaya kailangan po natin na magpaka-close po tayo sa Panginoon. Lalo-lalo na po sa panahon ito na kapag wala kang tunay na ugnayan sa Panginoon, hindi ka lumalapit sa Kanya, ang buhay mo, walang halaga yun. Kaya naman tayo na lumalakas, tumatatag, dahil sa tayo po ay lumalapit sa Kanya na may pusong pagpapakumbaba, na kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa Kanya, ginagawad ng Diyos ang Kanyang kamay para kumilos sa iyo. Ang Diyos nahabag
kung tayo po ay hindi nagmamalaki. Kung tayo naman po nagmamalaki, tayo po ay ibababa ng Diyos. Kaya ang sino man nagpapakababa ay itinataas ng Diyos. Kaya sa oras na ito po, kailangan po natin, kung gusto natin ma-revive ang ating buhay, lalo-lalo na po ang ating mga spiritual na buhay na kung saan nanghina na po tayo, kailangan po natin na dumulog tayo sa pamagitan ng pananalangin may pagtangis. At laki pa din po natin ito ng gawa. Dahil ang panalangin na kung hindi mo naman ito linalaki pa ng gawa, ibig sabihin, wala ka rin pananampalataya, hindi rin mangyayari ang mga bagay na hinahangad mo sa Panginoon. Anumang bagay na ininanais mo sa Panginoon, na kapag ikaw ay dumulog sa Panginoon, magagawa ng Diyos na kumilos siya sa iyo. At ang pagkilos ng Diyos, ang kamay ng Diyos, nanatiling mararamdaman natin. Mararamdaman natin ang kanyang kapangyarihan na sa panahon na tayo nanlulupaypay, na sa panahon na tayo marami mga iniisip, marami mga problema, marami mga pagsubok, ang Diyos hindi niya tayong hahayaan na tayo ay malugmok, pumapahamak, at ang Diyos bibigyan niya tayo ng panibagong lakas. At itatransform niya ang buhay natin. Kaya ang kailangan para tayo ay lumago sa ating pananampalataya, kailangan lumapit tayo, magpakalapit tayo sa presensya ng Diyos, at ang buhay na malapit ka sa Panginoon, mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos, at ang pagkilos ng Diyos sa iyo, ang lahat ng bagay babaguhin niya. Magkakaroon po tayo ng breakthrough. Pag sinabi pong breakthrough, ang lahat magkakaroon ng transformation ang buhay mo. Yung dating wala ka, magkakaroon. Kung ikaw man nakakaranas ng mga matinding mga pagsubok sa buhay natin, alam po natin na lahat naman tayo ay nakakaranas sa mga pagsubok. Walang exempted sa mga pagsubok at problema. Kaya lang, kailangan natin, pagdating ng mga pagsubok, magpaka-close tayo sa Panginoon. I-connect natin ang buhay natin sa Panginoon. Dahil kapag i-connect natin ang buhay natin sa Panginoon, may magagawa ang Diyos sa buhay natin. Mamuhay at mabubuhay ang ating spiritual life. Ibig sabihin na mabubuhay, matatransform, at magiging buhay na buhay tayo. Ano man ang mga pagsubok na ating pong mararanasan kapag kasama natin ang Panginoon, nanatili tayo sa presensya ng Diyos, at nanatili tayong dumudulog sa Kanya, na lagi nakakonek sa Kanya, hindi natin mararanasan anumang bagay na pangangamba, anuman ang mga bagay na panlulupaypay, pag-give up, manatili tayong matatag. At kayang-kaya natin na mapagtagumpayan ang bawat hinaharap po natin ng mga matinding mga pagsubok. Kaya kung ang Panginoon na pagtagumpayan niya ang mundong ito, how much more tayo, kung tayo ay lagi nasa presensya ng Diyos, ang Diyos lagi niya tayong sasamahan. Kaya lagi kang manatili, maging closer in the presence of God. There's a fullness of joy. Amin po ba, mga kapatid? Kaya sa church, na kapag tayo laging sama-sama nananalangin, nagkakaroon po ng breakthrough. Pag sinabi pong breakthrough, nare-revive po ang spiritual na buhay natin. Dati ang buhay natin walang kabuhay-buhay. Ngunit ngayon, kapag tayo ay lagi nasa presensya ng Diyos, ang buhay natin nagiging alive. Ibig sabihin ng alive, buhay na buhay ka.
Buhay na buhay ka sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Nagsusurvive ka, nakakasurvive ka. Para bang hindi mo, parang lagi kang masaya. Laging nagiging contented ka sa buhay mo. Kapag ikaw ay laging nasa presensya ng God. At kung gusto mong mabuhay, yung spiritual na buhay mo. Dahil tayo noon, patay ang ating pananampalataya nung makilala natin ang Diyos sa buhay natin, na si Kristo ang nagbibigay ng buhay na sagana, buhay na may kapayapaan, buhay na may kagalakan. Ang buhay natin, pag-aari ito ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nasa presensya ng Diyos, laging buhay na buhay ang ating pananampalataya. Kayang-kaya natin na harapin anuman mga pagsubok sa buhay natin dahil ang Diyos, bibigyan niya tayo ng lakas, tibay ng loob upang mapagtagumpayan natin ang bawat mga hinaharap natin. Lalo-lalo na ngayon na sa panahon ito na kapag tayo wala sa Panginoon, wala tayo magagawa. Kailangan natin magpakatatag tayo, manatili sa presensya ng Diyos. Dahil ang presensya ng Diyos nagbibigay sa atin ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na buhay ka. Kung ang Diyos ay buhay, kaya niyang buhayin kung anuman na nawala sa atin, kung anuman ang mga inagaw sa atin ng demonyo. Pumunta dito ang Panginoon para mabigyan niya tayo ng kasiyasiyang buhay, ganap at kasiyasiyang buhay. Ayaw ng Diyos na tayo ay maghirap. Ayaw ng Diyos na tayo makaranas ng mga ganong na mga pagsubok. Gusto ng Diyos, masaya lang tayo. Amin po ba? Pero ang kaaway, pumunta dito para sirain ka. Ang demonyo pumunta dito para magwasak, magnakaw, at papanghinain ka. Amin po ba? Kaya sa oras na ito, kailangan natin magpakatatag. Na kapag tayo matatag sa presensya ng Diyos, anuman ang mga suliranin, anuman na dumarating sa atin, na kapag tayo ay buhay na buhay, buhay tayo sa presensya ng Diyos, ang lahat ng bagay mapagtatagumpayan natin. Amin po ba? Ano po ang dapat nating gawin? The best thing that we can do sa bago nating buhay. Kung ang Panginoon po ay binuhay niya tayo, na-transform ang buhay natin, siya lamang po ang makakapagbago ng buhay natin. Alam niyo po, ang Panginoon, binabago niya tayo araw-araw. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin, pero sa Panginoon, kayang-kaya niya tayong baguhin. Kaya, ang dapat nating gawin, magpaka-close tayo, stay in the presence of God. Yun po ang una. Alam niyo, kapatid, tayo po may mga kahinaan, natutukso, and we are not perfect. Pero kapag ikaw ay nasa presence of God, na nagpipray, na may pag-iyak ang mga demonyo sa katawan natin, nagsipaglayasan. Kung ang command ng Diyos, kung nagkakamand tayo ng blood of Jesus, na sinasabi natin, Lord, kubiran mo ako ng iyong kapangyarihan, nagpapasilyado ka sa kanyang presence,
maging sa blood of Jesus. Ang mga demonyo na kapag ikaw ay nagpa-cover ng blood of Jesus, ang mga demonyo nagsisipaglayasan. Napapaso siya. Lalo-lalo na kapag ikaw ay nag-confess na sa Panginoon. Huwag mong hayaan, kapatid, na kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, oo, tinatanggap natin. We're not perfect. Natutokso tayo, may mga kahinaan tayo. Pero kapag tayo ay nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran, nagsisi tayo sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, ang Diyos ay punong-puno ng habag. Punong-puno ng pagmamahal. Lilinisin ka niya. Papatawarin kung ikaw man nagkasala. At hindi hayaan ng Diyos na sa buhay mo ang demonyo maghari. Kailangan natin paghariin natin sa buhay natin, kundi si Jesus. Kaya kapag tayo ay nasa presence of God, nagpapakamand tayo ng presence of God, o nagpapalinis tayo sa pamagitan ng kapangyarihan through the power and blood of Jesus, ang mga demonyo nagsisipaglayasan na. Dahil natatakot din sila, napapasok din sila. And I do believe na kapag ang isang tao nakakagawa ng kasalanan, na kapag ikaw nagsisi, dumulog sa Panginoon, pinagsisihan mo ang lahat ng bagay, tatanggapin natin na tayo makasalanan. We are not perfect. Natutokso tayo. Pero ang Diyos, kapag tayo po ay lumapit, nagpakumbaba sa Kanya, walang magagawa ang kaaway. Just for example po sa buhay ko, nung po ay nakagawa din po ako na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero hindi ko po inayaan ang buhay ko manatila akong manghina. Dahil ang nagpapahina po sa atin, yun pong paggawa natin ng kasalanan. Kaya huwag po nating hayaan na kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, pag tayo po nakakagawa ng kasalanan, stay in the presence of God. Manatili ka sa Kanya, humingi ka sa Kanya ng kapatawaran. Lord, inamin kong ako ay makasalanan. Mahina po ako, natutokso. I am not perfect, Lord. Pero Panginoon, dahil po sa habag mo, ako po'y lumalapit sa iyo bilang makasalanan. Lord, alam po namin na ikaw po ang Diyos namin pong sinasamba. Ang gawa ng kaaway sa aming mga buhay, hindi po namin ito paghahariin. Kundi gusto natin na paghariin natin si Kristo sa buhay natin upang malaya tayo. Ano man ang demonyo na kapag tayo ay nakakunek o humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, unti-unting lumalayas ang demonyo sa buhay po natin. Alam niyo po, kung hinahayaan natin na pagharian tayo ng demonyo, manghina po tayo, manlulupaypay, mawawasak po ang buhay natin. Dahil ang gawain po ng demonyo is to steal, magwasak, para panghinain ka. Ang demonyo pumunta dito sa ating katawan para matayin tayo, wasakin niya tayo. Pero ang Diyos po, pumunta siya dito para mabigyan tayo ganap at kasiyasiyang buhay. Kaya mga kapatid, be closer in God. Huwag mong bigyan puwang ang demonyo na maghari sa ating buhay.
kundi si Jesus lang ang karapat-dapat na maghari sa buhay natin. Pag nakagawa tayo po ng kasalanan, go back to your first love. Go back in the presence of God. At muli mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Ang kagalakan na ninakaw ng demonyo sa atin. Ang Diyos bibigyan tayo ng lakas. Yung spiritual na buhay natin marirestore. Kung tayo ay may sakit, kayang-kaya ni Lord na buhayin ka muli at muling ibangon kung ikaw ay nagkakasakit. Kung gusto po natin na ma-preserve ka at malayo po tayo sa pagkakasala, mag-decide ka po. Yung lahat na nasa screen na nakikinig nito, mag-decide ka po. Be in the presence of God. Magpakatatag ka. Connect mo ang buhay mo sa Panginoon. Tulad po ni Jesus, kung paano niya po binuhay si Lazaro. Ano po ang dapat natin gawin sa bagong buhay na ibinigay sa atin? Yung una po, be in the presence of God. Ang pangalawa po, maging influence tayo. Maging influence to other people to live their ungodly life. Ungodly lifestyle. Inuulit ko po, influence other to live their ungodly life. Amen po ba? Kailangan magi po tayo na impluensya po sa mga tao. Gusto natin mabago ang buhay ng isang tao. Dahil alam po natin na product din po tayo. We are the product of God's miracle. Mayroon po nananalangin sa atin. Mayroon po na nag-akay sa atin para tayo mabago. Hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. Pero sa Diyos, pag tayo po ay natili sa kanyang presensya, at tayo po magiging impluensya sa karamihan para madala po natin sa paanan mga taong nasa kadiliman. We are the light of the world. Ang liwanag niyon na natili sa atin. Kung tayo po ay laging nananatili sa Panginoon. Sapagkat kapag tayo po ay laging nananatili sa Panginoon, ang buhay po natin lalandi. Magkakaroon po tayo ng breakthrough. Makaka-influence tayo ng mga tao na wala pa sa Panginoon. Paano tayo makaka-influence ng tao kung ang buhay natin hindi tayo ayos? Kaya gawin mo, kapatid, bilang nakakilala sa Panginoon, bilang binago ng Panginoon, na tayo magiging influence mga tao na didiliman. Mga taong walang kabuhay-buhay. Mga taong patay ang kanilang pananampalataya. Kaya naman sila nabubuhayan kung hindi mo ipagdadamot ang may share sa kanila ang kaligtasan. Ang kaligtasan na yon na dapat natin may share sa kanila para ma-influensya natin. Na katulad din natin na tayo noon wala pa sa Panginoon. Yung
lumalakad tayo sa kadiliman. Ay sa oras na ito, mga kapatid, be ready. Be ready na ibahagi natin sa mga tao upang sila magkaroon ng buhay. Upang tayo makabuhay ng patay. Ang tinutukoy po dito na patay, yung mga taong walang pananampalataya. Nagpapatuloy sila sa kasalanan. Nagpapatuloy sila sa kanilang mga ginagawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya kung tayo po handang mag-share na ibahagi natin ang kaligtasan na tayo po ay naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Kailangan din po magligtas din tayo. Win soul. Kapag tayo po ay laging nagwi-win ng soul, tayo po ay nagliliwanag. Naging impluensya po tayo sa mga taong nadidiliman. Kaya ito po ang buhay na kapag tayo po ay binago ng Diyos, huwag nating hayaan na yung ang pagbabago natin sa buhay natin, kailangan natin maging living testimony po tayo sa bawat nababahagyan natin. And we are the light and the salt of this world. Na tayo po ay binago ng Panginoon. Kapag tayo po ay binago ng Panginoon, akaya natin yung mga taong nasa kadiliman upang maranasan nila ang transformation na sa pag-aakay at madala natin ang isang tao na nung balik sa Panginoon, ito po ay accountable sa Panginoon. Amin po ba? And for the last po, na kung na tayo po ay binago ng Panginoon, gamitin po natin ating buhay to make the people follow Jesus. Alam po ninyo, we are the product of miracles. Yung mga nag-share sa atin na inalagaan niya tayo. Habang pinagpipin nila tayo, ang Diyos naman, pinapakinggan ang kanilang mga prayer para tayo ay mabago. Kaya mga kapatid, gamitin natin ating buhay to transform the life of these people in this world na sila madala natin sa panan. Inasan tayo. Alam niyo po, use your life to transform other. Inaasahan tayo ng Diyos to perform signs and miracle. So, ano po ang dapat nating gawin? Get out. Get out of your grave. Kapag tayo po nag-rise up and get out of your grave, matatransform po ang buhay natin. Transformation po is the best. Maging matagumpay ka man sa buhay mo, pero kung ikaw walang tunay na relasyon sa Diyos, mabibigo ka lang, kapatid. Mabibigo lang tayo. Father, in Jesus' name, patuloy mo pa kami, Panginoon, baguhin. And let us pray. Father God, we thank you so much, Lord. Salamat po
Dahil ang buhay po namin na bago. Hindi po namin kayang baguhin ang buhay po namin. Pero Panginoon, kapag kami, Panginoon, manatili sa iyo, to stay in the presence of God, yes, mararanasan po namin ang pagkilos mo sa amin. Ang buhay po namin matatransform. At ang buhay po namin may iba sa mundong ito. Panginoon, huwag mo pong hayaan ang buhay po namin na kami po, o Diyos, malugmok sa anumang bagay ng mga kasalanan na gawa ng mundong ito. I-preserve niyo po ang aming buhay. Use us, Lord, for your glory. Para, Panginoon, maging influence kami sa mga tao na mga nadidilaman. Upang sila po, Panginoon, makakay din po namin at magkaroon po sila ng buhay. Yes, O God, kailangan po namin na sa buhay namin, Panginoon, wala kami magagawa. Kung di mo kami, O Diyos, babaguhin sa buhay po namin. Wala rin pong babago. At wala kaming matatamo na anumang bagay ng mga na breakthrough, Panginoon, sa buhay po namin. Kaya naman po kami nagtatagumpay dahil po sa aming pagdulog sa iyo, pamagitan ng aming pananampalataya. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy niyo po kami sinasamahan. Patuloy mo po kami, Panginoon, na inilalayo sa anuman mga gawa ng kaaway. At patuloy po namin na pagtatagumpayan anuman ang sitwasyon na amin pong hinaharap ngayon. Kung kami man, Panginoon, nalulupaypay, sa iyo lamang kami, O Diyos, humuhugot ng lakas. Upang kaya po namin, Panginoon, mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Sa iyo pa kami umaasa. Dahil sino man, Panginoon, na umaasa sa iyo, kailanman po, Diyos, hindi mabibigo. Thank you, Lord. Lord, salamat po sa mensahe mo na nagbibigay sa amin ng buhay. Na maging kami rin po, O God, buhay na buhay. At makapag-influence kami ng mga taong patay sa pananampalataya. At madala po namin sila sa iyong paanan upang sila, Panginoon, mabago. Pamagitan po namin, O God. Ino-offer po namin ang aming buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, para sa mga tao. Para mag-influence kami ng mga tao na wala pang buhay, na sila, O Diyos, magkaroon ng buhay na madala po namin sa Panginoon. Thank you so much, Lord. Maraming salamat. In Jesus' name. Jesus.